Pinagtibay rin ng Senado ang pag-urong muli ng kanilang legislative calendar para sa pag-ratify sa panukalang 2026 National Budget. Ayon sa liderato ng Senado, posibleng sa Enero na mapirma ng Pangulo panukalang batas para dito. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Posibleng hindi mapirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong taon ang General Appropriations Bill o ang panukalang pondo para sa 2026. Ayon kay Senate President Vicente Soc III, maaaring sa unang linggo pa ng Enero makapirma ang Pangulo. Perhaps somewhere like sometime like first week of January would be ideal na na-review na nila yun. Kung nagsimula na mag-review ang ehekutibo ng nilalaman ng panukalang pondo noon pang nagsimula ang Bicameral Conference Committee, posibleng mapirmahan ng Pangulo sa 30 o sa 31 ang budget. Pero kung hindi, talagang sa Enero na ito mapipirmahan ng Pangulo. The President has started, or the office of the President, hindi himself, but the office of the President, has started reviewing it since the time that we were tackling it in the BICAM, and after the BICAM, tulad ngayon, printing na. Malamang na nakikita na ng Malacanang yun. Yun yung nangyayari doon sa napagkapubahan eh. So if they have started reviewing, and then on the 29th we ratify an enrolled bill, there is a possibility. Was there 31, kung na-review na nila. Pero kung hindi pa kumpleto, talagang possibly first week of January. Wala naman anya itong negatibong epekto, lalo na't posibleng ilang araw lang bibilangin na magkakaroon ng reenacted 2025 budget. Kung ganun lang naman, walang problema because diba the last time, meron pa kaming 3 months na reenacted. Wala akong a few days, even a week or so. Samantala, nireschedule na ng Senado ang kanilang legislative calendar at sa December 30 na ang adjournment o pagtatapos ng sesyon. Ito ay para bigyang daan ang ratifikasyon ng 2026 budget sa December 29. Inaasahang enrolled copy na ang pipirmahan ng Kongreso sa susunod na linggo. For the printing of the draft enrolled bill, because our direction is to print the draft enrolled bill, share it with the BICAM conferees as well as the other senators, and have the signing of the draft enrolled bill together with the Bicameral Conference Committee report on the 28th, 10 a.m. So by that time, we will have all the documents in place, and the documents will be shared with the Senate, with the senators, and also with the BICAM conferees. And then after that, on the 29th, we will have our ratifications. Hindi tayo papayag na lang biglang pumirma sa Bicameral Conference Committee report na hindi po nakikita pa ang enrolled copy. Kasi whether we like it or not, maybe in the past, maraming singit, yung na-approve na sa BICAM report, napapalitan pa sa enrollment of bill. Matapos nito, itatransmit na ang enrolled copy ng panukalang pondo sa opisina ng Pangulo. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.